Marami sa atin ang nakarinig na ng kantang Lost Stars ni Adam Levine. At may linya doon, are we all lost stars, trying to light up the dark? Alam mo bang scientifically, totoo yun? Hindi lang siya metaphor, hindi lang siya poetic line. Dahil halos lahat ng bagay sa katawan mo, sa pagkain mo, sa cellphone mo, sa lupa, sa hangin, lahat yan galing sa mga bituin. Let there be light. At ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano ito nangyayari. Ang prosesong tinatawag na nucleosynthesis. Ang cosmic factory ng elements. At kung bakit ikaw mismo ay isang pruweba ng milagro ng sansinukob. At sa huli, bakit mahalagang alagaan ang buhay mo? Gawin itong makabuluhan, mahalin ito, at mabuhay ng epic. Kasi hindi ka aksidente. Hindi ka common. Isa kang koleksyon ng mga bagay na bilyong-bilyong taon ang nilakbay para maging ikaw. Paano naglalang ang mga bituin ng lahat? Sa simula ng universe, Big Bang, 13.8 billion years ago. Sa pagkakataong iyon, dalawa lang halos ang elements na nabuo, hydrogen at helium. Yun lang. Ibig sabihin, wala pang oxygen, wala pang carbon, wala pang calcium, wala pang iron, wala pang planets, walang buhay, walang ikaw. So paano tayo nagkaroon ng iba pang elements? Diyan papasok ang nucleosynthesis. Kapag ang isang bituin ay nabubuhay, mga milyon hanggang bilyong mga taon, may nagaganap na fusion reaction sa core nito. Hydrogen atoms papuntang helium, helium papuntang carbon, carbon papuntang oxygen, oxygen papuntang neon, neon papuntang magnesium, hanggang umabot sa iron. Some of these collisions are so powerful that atoms fuse, releasing energy. Isipin mo yun, may almost unlimited numbers na sobrang laking nuclear factory sa kalangitan. Non-stop gumagawa ng elements na kailangan nating lahat. Pero dito nagkakaroon ng problema. Hindi kayang gawin ng star ang mga mas mabibigat pang elements sa iron. Hindi na siya energy efficient. So saan galing ang gold, ang silver, ang uranium, ang iodine sa katawan mo? Kailangan ng bituin na mag-generate pa ng mas malakas na energy. Ang kailangan niyang gawin? Sumabog at mamatay. Supernova. Ang supernova ay parang cosmic explosion na mas maliwanag pa sa buong galaxy. At sa sobrang lakas nito, nagkakaroon ng R process, rapid neutron capture, na lumilikha ng mas mabibigat na elements. Lahat ng gold sa singsing mo, galing sa pagsabog ng bituin. Ang calcium sa buto mo, galing sa isang star na namatay. Ang iron sa dugo mo na nagdadala ng oxygen, literal na galing sa core ng isang bituin na sumabog bilyong-bilyong taon na ang nakalipas. Huminga ka. Damhin mo yon. Yang hininga na yan, may oxygen na niluto ng mga bituin bago pa nagkaroon ng planet Earth. Kasabay ng pagsabog ng stars, kumakalat ang mga elements sa kalawakan. Parang cosmic dust. At pagdaan ng milyong-milyong mga taon, hinahatak ito ng gravity upang pagkumpul-kumpulin. Bumuo ng mga bagong bituin, mga bagong planeta, mga bagong molecules. At doon nagsimula ang planet Earth. Sa madaling salita, ang mundo natin ay isang bundle ng stardust. Humans are recycled stardust. Kung iisipin mo, yung mga nasa paligid mo ngayon, kahit yung taong mahal mo, o yung taong kinaiinisan mo, lahat sila galing sa bituin. Bigat, no? Isang napakapambihirang chance ang mabuo ka. Ngayon, ito ang hindi pa napapag-usapan kadalasan. Kahit galing ka sa bituin, ang chance na mabuo ka ngayon sa eksaktong panahon na to, sa eksaktong katawan, utak, personalidad, boses at talento ay 1 in 10 to 2,685,000 power. Mas rare ka pa sa anumang element sa periodic table. Isipin mo to, millions of years ng evolution, chain reaction ng mga supernova, formation ng solar system, tamang orbit ng Earth, tamang atmosphere, tamang timeline ng buhay, hanggang sa pinagmulan ng nanay at tatay mo, hanggang eksaktong sperm at egg na nagsama, sa eksaktong moment na yon, para lang mabuo ka. Hindi ka lang basta aksidente, isa kang cosmic event.
Isa kang mahika ng sansinukob. Kung ganun ka karir, bakit mo sasayangin ang buhay mo sa inggit, galit, drama, o takot, di ba? You tell me, bakit nga ba? Kung galing ka sa bituin, gawin mo ring maliwanag ang buhay mo. Dito maaari nating ikasal ang science at philosophy. Sabi ng science, humans exist because of physics, chemistry, and cosmic evolution. Literal, kung walang bituin, wala tayo. So paano mo ito titignan in relation sa buhay mo? Since binigyan ka ng universe ng buhay, isang napakapambihirang pagkakataon, gamitin mo to. Gawin mong maliwanag, gawin mong makabuluhan, gawin mong epic. Hindi mo kontrolado ang haba ng buhay, pero kontrolado mo ang direksyon mo. Hindi kailangang yumaman, sumikat, o kung ano pa mang mga superficial na bagay. Ang kailangan lang, maging purpose-driven, mapagmahal, curious, at malikhain. Kumbaga, mag-contribute ka sa paglawak ng sansinukob. Mabuhay ng epic. Hindi dahil gusto mo lang gumawa ng legacy, kundi dahil natural sa bituin ang magbigay liwanag. Kung anak ka ng bituin, dapat ikaw rin. Babalik tayo sa linya ng kanta. Are we all lost stars, trying to light up the dark? Scientifically, totoo. Lahat tayo mga bituin na naglalakad, nag-iisip, nagmamahal, nagkakamali, natututo, at lumalawak. At ang liwanag mo, hindi kailangang malaki, hindi kailangang dramatic, pero dapat totoo. Kaya kung nanonood ka ngayon, at sa tingin mo ay ligaw ka, delayed, stressed, o may pagkukulang sa buhay mo, alalahanin mo to. Isa kang stardust na natutong magmahal, stardust ka na natutong mangarap, stardust ka na natutong lumaban. Sa isang sansinukob na halos puro vacuum at kadiliman, ikaw ay isang buhay, isang magical na phenomenon. Kaya, mabuhay ka.